World Mental Health Day ngayon Huwebes. May paalala ang isang psychotherapist sa mga international student na nakararanas ng mga pagsubok sa mental health na posibleng dulot ng pangamba sa status sa Canada. May report si Paula Saraza. Yung gusto namin ipaintindi na kaya kami pumunta dito is to search for better opportunities para lang naman maiangat namin yung career namin, mapaganda namin yung buhay namin, and ang family namin sa kung saan man kami nanggaling. Mabigat na pagsubok para sa mga international student ang sunod-sunod na anunsyong paghihigpit sa student pathway. Worst case is mag-aral ka ng master 1 year, kasi ayun, eligible sila for 3 years PGWP. So, ayun yung naiisip namin. Of course, another gastos na naman. Mga pagbabagong nagdudulot ng pangamba sa libu-libong mga estudyanteng hangad lamang daw magkaroon ng mas magandang kinabukasan sa Canada. It's really causing a lot of stress para sa mga international students na hindi nila inaasahan na ganito pala ang mangyayari at ganito ang dadatnan nila. In terms of mental health, it's really causing a lot of anxiety, a lot of insecurity. Andyan din yung mga pressure to make these big decisions, especially financial decisions that would be really important para sa kanila. Ngayong World Mental Health Day, paalala ng isang registered psychotherapist, maging mapangunawa sa kapwa, lalo sa mga international student na madali raw nasisisi sa iba't ibang krisis na hinaharap ng bansa. Ang dali i-blame ng mga international students. And the truth is, hindi din naman talaga nila ina-expect na magkakaroon itong mga changes. So, nung nag-decide sila to move to Canada as international students, it's common na ang dami nilang give up para dito sa pangarap na to. Aminado si Almario na hindi karaniwan sa kulturang Pilipino ang pag-usapan ng mental health. Kaya di na raw bago ang maging in denial pagdating sa mga pinagdadaanan. You want to be able to compare it to kamusta ba ako dati, saka how different is it na ngayon. Right? So, think about yung mga bagay na dati mong ginagawa na na-enjoy mo, tapos ngayon all of a sudden hindi mo na siya na-enjoy. Yung pagkawalan ng gana to go through your day, yun yung mga early signs of depression, kawalan ng gana sa pagkain, pag nahihirapan ka matulog, o kaya naman opposite, nahihirapan kang bumangon. Paalala niya, hindi hadlang ang pagkakaroon ng temporary status para hindi lumapit sa mga profesional at maka-access ng mental health support. It's pretty common for them to think that they are second-class citizens or less individuals who have less value, hence undeserving to seek support. This is just not true. Resources and supports are available, and there's nothing wrong with international students accessing these resources.